naalala niyo yung biopsy natin si Daddy a week ago. Ang rason ng pag-biopsy natin, maliban sa mataas yung kanyang PSA, yung prostate-specific antigen mo, which is yung marker para malaman natin kung siya ay cancer o hindi. Doon sa mismong ultrasound mo, may nakitang maliit na nodule, bilog na bilog, okay, na nandoon sa isang lobe. Kasi kung titignan niyo po yung prostate, ang prostate ng lalaki, isa lang. Pero meron siyang left and right lobe kapag nakapa namin rectal exam. So, dun sa isang lobe mo, meron kang nodule na yun yung nagpakita ng cancer. Katulad po na sinabi ko sa inyo dati, ang prostate cancer kasi is mabagal talaga, super bagal. In fact, okay, ang ibang standard sa ibang bansa, kapag nag-70 years old and above ka na, okay, hindi ka na ina-advise actually ng surgery. Okay? It's because worldwide census din nagsasabi na kung ang pasyente worldwide, meron siguro around 70% kasi common siya sa lalaki, 70%. Sa 70% na yon, ang totoong namamatay lang sa prostate cancer, ibig sabihin namatay siya, ang rason is prostate cancer talaga, is only around 3 to 4%. Okay? At usually, ang mga naging problema ng mga prostate cancer patients is kapag kumalat siya sa buto, kumalat sa spine, at kapag kumalat sa spine, syempre, ang spine natin, dun niya naka-envelope, dun yung mismong spinal cord natin na nagbibigay ng pakiramdam or movement ng mga katawan natin. So, minsan, kapag kumalat na yung prostate cancer sa buto, nagiging marupok yung buto. Ang nangyari dyan, nagkakaroon ng compression. Minsan, kumbaga, nagbe-bedridden yung pasyente kasi hindi niya makalakad. Okay? Pero, since ang prostate cancer is mabagal and very predictable, ibig sabihin, alam natin na kunyari, at this stage, ito pa lang siya. Okay? Kasi, constantly, minomonitor natin yung prostate-specific antigen mo, sir. Okay? Ngayon, kapag binomonitor natin yung prostate-specific antigen mo, hindi na natin kung nagpro-progress siya. Kung lalo bang tumataas, ibig sabihin no, lalong kumakalat siya. Hindi na siya locally confined, ibig sabihin kumakalat na siya sa buong prostate. Okay? So, yun ang ina-avoid natin. Ang gagawin nun, pag nakikita na nagpo-progress at kumakalat na sa buto, hindi naman porket kumalat sa buto kasi sir, automatic yan. Hindi, kalat na siya. Pero, hindi automatic yan, sira na agad yung buto mo. There are medications, may mga gamot na pwede tayo ibigay na po pwede nating mag-control sa pagkalat niya sa buto. Okay, so right now, ilang taon na po kayo, sir? 75. Right now kasi, sir, okay, at this point, you are a strong 75 years old. Okay, you are a strong 75 years old. In a sense na, kahit na ako, personally, I mean, a lot of other, actually, lahat ng urologist will tell you hindi na ganoon ka-beneficial sa'yo ang surgery. You get? Meaning surgery is bubuksan natin yung tiyan mo and pag nakita natin yung tiyan mo, buksan natin yan, pag nakita mo yung prostate, tatanggalin. Okay? Yun ang radical prostatectomy. Yun ang sinasabi ko sa'yo na it may not be it will not be beneficial sa'yo, lalo ng 75 years old ka na. Kahit strong ka. Kasi nga, life expectancy-wise, ibig sabihin, life expectancy mo, kahit na tumanda ka pa, mabagal talaga ang prostate cancer. Okay? Yun naman natin. So, doc, question, sabihin nyo, tanong nyo sa akin, anong next na gagawin natin? Okay. Unang tanong ko, sir, ganito. Wala naman kayong problema sa pag-ihi. Parati kong tinatanong sa iyo yun. Okay? Wala, di ba? Ibig sabihin, nang wala problema sa pag-ihi, sa gabi, nakakadire-diretso naman kayo ng tulog. Ang next nagising nyo, umaga na. Correct. Hindi naman mahina ang daloy ng ihi. Hindi naman. O medyo bumagal, pero hindi naman yung paputol-putol. O hindi yung parang iiri ka, parang umihi. Umiiri ka naman. Or yung feeling mo na parang meron pang laman na naiiwan. Meron. Kasi kung meron kang ganung pakiramdam, okay, ang gagawin lang po natin sa iyo, we will address the symptoms, which is papaluwagin yung prostate mo. But it will not address your prostate cancer. Okay?
i-address lang natin yung pagluwag ng ihi mo para at least hindi ka magkaroon ng hirap ng pag-ihi, hindi magre-retain parati ang ihi sa pantog, hindi ka parati mag-UTI, hindi ka magkakapato sa pantog, mga ganung bagay. Kasi kung otherwise, sabihin mo sa akin, Dok, okay, wala kang problema sa pag-ihi. Then, wala tayong gagawin sa iyong pagdaan ng ihi. Okay. So, Dok, paano yung sa prostate cancer? Anong gagawin natin? So, atong prostate cancer, ang prostate kasi natin, sir, lalo yung particularly prostate cancer, very, very responsive siya sa hormone. So, i-manipulate mo lang yung hormone ng lalaki, yung testosterone. Okay? Pag minanipulate mo lang yan, pwede na nating ahintuin sa isang certain stage yung prostate cancer mo. Kasi yung itlog natin, okay, na nagproproduce ng testosterone, hormone ng lalaki, ang siya rin nagpapalakas ng prostate cancer. That is why, kapag yun ang inisip natin, ang hormone pala nagpapalakas ng prostate cancer, so ang ibig sabihin mo nun, kinakailangan natin i-manipulate yung testosterone natin, which is through dalawa, medical, yung sinasabi ko po sa inyo before, mag-i-injection po tayo, injection na gano'n. Tapos after ng injection, ang role ng injection is para mababa ang testosterone ng lalaki. At the same time, pag pinagsak mo ang testosterone ng lalaki, hindi na nilalakas, hindi na rin magpo-progress yung prostate PSA, ang inyong prostate cancer. Up to a certain point. Okay? Okay, ano tayo ha? Ano yung next? Yung isa is surgical. Ang surgical, since alam nga natin na ang testosterone ang nagpapalakas sa prostate cancer, okay? Pero alam rin natin na ang itlog, ang testis ng lalaki, ang nagpo-produce ng testosterone, ang idea dyan is tatanggalin yung testis. So, around 90% ng testosterone ng lalaki, matatanggal mo. Meron ka pang 10% na galing sa adrenal glands na hindi mo naman kinakailangan operahan ng adrenal glands mo. Oh, John, sorry. Okay lang. Hindi ako nakaano. Hindi, okay lang. Pero cleared naman na. Okay, tapos na ako. Thank you. Sige daw. So, yun na natin. So, ano ba ako? Ang commercial eh. Yun. So, yun yung purpose. So, tatanggalin yung itlog. Pag tanggalin yung itlog, yun. Babagsak ang testosterone. Okay. May pros and cons yan. Okay. Pro, usually, mga Europeans, hindi sila advocate ng castration. Ayaw nang ginagalaw yung sarili nila. That is the reason why mahilig sila sa medication, mga hormonal medication, yung injection, monthly or every 3 months. Sa Pilipinas, dito sa setting natin, marami kasi pasyente na medyo namamahalan sa gamot. Okay, that is why we are advocating tanggal itlog. Okay. So, in short, tanong, Dok, anong mas effective? Yung tanggal itlog o yung injection? Maraming studies will tell us na both are equal. Equal sila. Okay? Ang naglalaro lang dyan is yung expense mo versus yung self-preservation. Ibig sabihin, ayaw mong matanggalan yung itlog mo. Diba? Parang ganon. Kasi marami rin lalaki nagsasabi, naku, baka humina ako, pag ano, na. Pero the thing is kasi, sir, like for example, marami namang pasyente na nakaka-straight, kahit yung father ko, na kwento ko na yun, di ba? Castrated rin siya, pero okay naman siya. Wala namang ano. Although, syempre, meron ka feeling na medyo yung erection, babawas na yan. Yun. Dok, so, sabi mo, Dok, yung pagkakastraight, either by medical, injection, or by tanggal itlog, is the best. Pero sabi mo, up to a certain time lang. Bakit? Kasi ganito yan. Naalala nyo, meron pa tayong 10%. Okay? Nagaling sa adrenal glands. Okay? Hindi naman natin pwedeng iwakan ang adrenal glands mo para tanggalin yun. Kasi remember, sir, ang adrenal glands mo, marami pa siyang ibang hormones na kailangan ng katawan natin. So, ang nangyayari dyan, nagkakaroon ng mutation yung cancer cell. Na in short, kahit na katiting na testosterone na galing sa adrenal glands, okay, bigla na lang po siyang nagpa-progress ulit. Okay, nagpa-progress ulit. Meantime, ibig sabihin, yung average time, around
9 months pataas or more. Pero yun ang sa libro ha, sa libro, sa studies. Pero ako personally, I've seen 2 years. Usually matagal. Kasi nga, basta stricto ang pagbabantay mo ng PSA sir ha, even 3 months yan strictly. Eh Doc, anong gagawin natin kung sakasakaling tumaas na naman yung PSA, ibig sabihin, nagpo-progress. Sabi mo, Doc, tinanggal na yung itlog, wala nang anong gagawin natin yung sunod? O kaya, nag-injection na, anong gagawin niya? Eh, Doc, ayoko talaga matanggal itlog ko. Gusto ko injection lang talaga. Ang next na gagawin natin dyan is gamot pa din, oral, tabletas, which will address the adrenal glands. Okay? Ang tanong, Doc, ba't hindi mo lang isabay? Sabay? Hindi. Kasi, nagkaroon sir ng study before na combined. Sinabay na agad nila. Ang problem with combined, okay, pag kinompare mo yung combined, ibig sabihin, nakastraight na nababa na yung testosterone mo sa itlog, at the same time, sa adrenal mo anong nangyari kasi, kung compare mo yung kanilang survival benefit, parehas lang. Maliban sa, ang problema mo din, maliban sa ikaw ay nagdagdag ng gastos sa gamot mo, okay, hindi mo na nabigyan ng chance muna na mag-take ka ng alone na gamot, yung isa lang muna, kasi mas matagal kasi ang, kumbaga meron ka pang option, may naka-reserve ka pang alas. Nagets mo? Pababayin mo muna ng testosterone, hindi yung binigay mo na lahat. Kasi by one ano pa lang, marami na akong pasyente nakita ang ganda-ganda ng treatment eh. Plus, yung kasing isang gamot na iniinom mo, marami siyang side effect. Sa puso, high blood, ganyan. So, di ba? So, bakit kita i-subject sa ganun agad? So, ang suggestion ko sa iyo is yung yun nga, kinakailangan natin PSA parate or medical or surgical castration. Nasa iyo yun ma'am, kung gusto niyo injection or kung gusto niyo ng castrate para. Ma'am babes, magkano Luprolex? Luprolex, 8,000. Ang 1 month. 1 month. Yun, ang Luprolex, 8,000 1 month. Teka, pero may mga pasyente na nakakapag-PCS o hindi? Malabo na yan. Meron din po, doktor, pero tiyaga yung pasyente. So you have the option. It's either, kaya sabihin mo, Doc, magpapa-castrate ako, surgical castration. Hindi mo na kailangan syempre yung ang gamot mo, injection. Doc, paano kung gusto ko muna mag-try ng gamot, 1 to 2 months, tapos pag nag-decide ako sa kana, pwede ba? Pwede rin. Kasi ang goal kasi natin doon is papagisakin o pababayin yung testosterone mo. Okay? So yun lang. Generally yun lang. What if sabihin mo, Doc, paano natin malaman kung may kalat na siya sa buto? Bone scan yan. Bone scan. Pero sa ngayon kasi may tignan pa akong scoring. Scoring kasi yung prostate cancer mo. Yung scoring, no? Hindi nyo pinapakopya ko pa sa babae. Okay? Ano mo kailangan nyo malaman? Kung anong kasi monthly Pag-usapan nyo muna, hindi naman to, it's a family decision and uwi muna kayo at mag-decide kayo muna kung paano. Kung ano. Kasi, yun nga, katulad sabi ko, there are patients talaga na ayaw nilang magpa-castrate ng... Paano kung castration na, kano magiging... Usually, it doesn't baby. Babes! Uwi ka na? Si daddy pala to eh. Magkano usually, sir, ang orchectomy? Pwede na OPD yun, di ba? Orchectomy, mga... Hindi cancer ah. Hindi cancer. Ibig sabihin, hindi siya cancer ng May itlog. PhilHealth, Mayroon. mga pag may PhilHealth, lahat-lahat, mga Lahat-lahat. 5,000 lang. Sa hospital bilang po yun less na po yung PhilHealth doon Kasi umaabutin siya 8 or 9. Anesthesiologist, wala pa. Wala ba yun? Tapos room rate, OPD hindi siya ma-admit nun. Hindi, operating room lang po yun. Wala pa yung kayo, dalawa. Ni ng anesthesiologist. Opo. O kung tanungin ko ng anesthesiologist, kasi ako hindi naman, kilala ko naman sila, hindi ko masyado. Pero kung tanungin ko ng anesthesiologist, magkano siya. Okay? Yun. So, mag-isip kayo kung gusto niyo medical
kung medical, kunin yung number ni Ma'am Baby, siya kasi ang kumakausap sa pinikukunan ng gamot kasi hindi siya, parang hindi mo siya chemotherapy, pero hormonal medication kasi siya. In-order nila yung sa Takeda. Takeda. Ngayon, pag may gamot na kayo, pupunta kayo dito, papa-injection lang sila. Okay? So, huwag ka mag-worry. Alam mo, mas marami pang ibang, ito lang isipin mo. Ang cancer ng kolon, kapag nalaman may cancer ka ng kolon, operahan ka, dito ka tatae. Pag ang cancer ng pantog, pag nalaman may cancer ka ng pantog, operahan ka, dito ka iihi. Pag nagkaroon ka ng breast cancer, utol, di mo alam hanggang kailan ka na lang. Breast cancer kasi lalo na pag third stage 3, pangit, kahit na mag-chemo ka pa, radiation. Thyroid, ganun, lungs, ganun din. Prostate cancer, sir. Super bagal. Ba't ko sinasabi ito? Kasi, mga pasyente kasi minsan, pag nalaman ng cancer, ayoko na mabuhay, hindi na ako kakain, hindi pwede. Kasi lalo kang manghihina. Lalo kang manghihina. Dapat, you do your usual activity, you eat, di ba, father ko, di ba? Wala namang bawal na. Bawal? Wala. Well, ang bawal sa kanya yung mga maalat, syempre dahil sa puso, high blood. Pero for the prostate, wala ka nang bawal. Well, bawal for to preserve na lang ang kidney, bawal soft drinks. Siguro may sa dati, soft drinks ka pa ba? Pero yung soft drinks na dapat light colored lang, mga Sprite. Yung broad colored, post na stone. Yun. Basta babantayan mo lang dyan, PSA, every 3 months papa-PSA kayo. Tapos, dapat yung pag-ihi mo, hindi ka magka-problema. Okay? Mamintay nyo lang saglit, may pinapakuha ako eh. Ako meron. Hindi na natin yung ano. Andiyan ba yung wala pa? Wala po. Yes na, mag-design natin.